Okay, so another controversial na usapan when it comes sa person ni Jesus Christ. Tanda po ninyo nung siya po ay bago huliin, siya po ay lumuhod sa Garden ng Gethsemane, nanalangin siya. Yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, sabi nila, kung ika siya ay Diyos, bakit siya lumuhod? In fact, sabi pa ng isa, Diyos nakaluhod. Ibig sabihin, may kausap siya, yung Diyos. Siya raw hindi Diyos. Ay, kung hindi po ninyo babasahin ang Biblia, kung ano yung layunin ng Diyos, at kung ano yung dahilan, bakit naparito ang Diyos, anak, mangyayari po talaga kalituhan. Iwasan natin yung catastrophe ng kalituhan. Papaliwanag ko po sa inyo ang buong katotohanan. Okay? Sa totoo lang po tayo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nakakalagay po yan sa John chapter 1 verse 1. Pero kung tatalon tayo sa 14, and the Word became a human being. Yun naman pala and dwelt among us. Ayun. Because may purpose. May purpose. Si Jesus nagpakumbaba. Pero siya ay Diyos. Yung kanyang persona, nananatiling Diyos. Pero nung siya ay nagkatawang tao, nagkaroon din siya ng person na tao kasi kailangan niyang iligtas ang buong mundo. Ngayon, so tatanong na bakit siya nakaluhod? Ay nagpakumbaba po siya. Bakit sabi niya, ang Ama ay higit na dakila sa akin? Actually, dati rin po, tinanong ko ang mother ko niyan. Sabi ko, bata pa ako noon. Ma'am, ba't sabi ni Jesus dakila para sa kanya? Ang paliwanag lang ng mami ko dati, sabi niya, siyempre, yan ay ama. Siya anak. Ayun lang. I was so young, so okay. Pero, nung pinag-aralan ko ang Bible, ang lumalabas po rito, nagpakumbaba si Jesus. Humility. Okay, ganito po yan Sa posisyon, di hamak na mas mataas yung Father. Kasi Father, di ba? Tapos siya, Son. Hanggang ngayon po, Son siya. Hanggang ngayon nagpapasakop siya sa Father Pero dun po sa kalikasan, pareho po sila. Okay, ganito po. Let me give you an example. Sa isang company, marami po tayong may bibigyan na example para hindi po tayo maguluhan. Sa isang kumpanya, okay, merong isang janitor. Ano po ang trabaho ng janitor? Tagalinis, hindi po ba? Okay. Tapos, meron pong isang, hindi lang po manager ibigay natin pinakamataas, president ng kumpanya. President of the company. Okay. Okay. Ngayon, tanungin ko po kayo, sino ang mas mataas sa posisyon? Yung president of the company o yung janitor? Abay, syempre naman po, walang pagdududang isasagot talaga natin yung totoo. Mataas syempre yung president of the company. Hindi po ba? Pero ito pong tanong ko. Yung president of the company, ano po siya? Tao. Ano naman po yung janitor? Tao. O ngayon, tanungin ko kayo, doon sa pagiging tao nila, sino ang mas mataas at sino ang mas mababa? Wala. Pantay. Ganon. Okay, punta po tayo sa everyday living natin, sa family. May tatay at may mga anak. May nanay, may mga anak. Ngayon, sinong mas mataas? O mas dapat nating sundin? Yung parents o mga anak? Abay, syempre mga parents natin, di po ba? Pero sa nature nila, pareho po silang mga human beings, mga tao po sila. Ngayon, sa pagiging tao nila, sino mas mataas? Yung nanay, tatay o yung mga anak? Pareho. Ganyan din po sa Diyos. Bilang Diyos, si Jesus at ang Ama at ang banal na Espiritu ay co-eternal to each other ever since. From the beginning yan. Sa Genesis chapter 1, verse 26, ang sabi doon ng Diyos, lalangin natin ang mga tao ayon sa ating wangis.
Ang nag-uusap po doon, Trinity. Sabi ng iba na tumututol sa doctrine of Trinity, ang nag-uusap daw doon ay mga angels. Hindi po pwede mangyari mga angels makausap ng Diyos. Sapagkat ang tanging pwede mag-usap lamang ng ganon ay mga kapwa manlalalang. Hindi yung mga nilalang. Kasi nilalang lang po mga angels. Hindi po ba? Ganyan lang po yan. Again, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. Pero, kailangan maging tao nung second person of the Trinity. Kailangan niyang bumaba sa lupa para tubusin ang buong sanlibutan sa kasalanan. Kaya naging tao siya. Kaya Jesus, while here on earth for the past 33 years, nagpakumbaba siya, submission sa Father's will. At the same time, tinuturo niya yan para gawin natin siyang model na sa pang-araw-araw nating buhay, mag-submit tayo sa ating Father in heaven, sa langit. Jesus is God. Hindi po siya pwedeng maging tagapagligtas ng mundo kung hindi po siya God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit equal, pero since si Jesus naging tao, nagpakumbaba siya when it comes to His position. Ganyan lang po kadali yan. So ako po hindi po ako nakikidebate. Whenever may nakikita ko sa YouTube na hindi agree doon sa mga sinasabi ko at sa mga ibang uploads gaya po nito na tinututulan yung Trinity, tinututulan yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, ang sabi ko lang po, Lord, I know darating din po ang time makakakilala rin sila sa'yo. Ikaw lang po ang pwedeng kumalabit sa kanila, sa kanilang matitigas na puso para ito ay palambutin. I hope ang munti pong paliwanag na ito ay nagkaroon po ng konting puwang sa inyong mga puso para i-consider po yung mga katotohanan na akin pong sinabi. Tandaan po niya sa aklat po ng Filipos, sabi niya, at tumulat kayo kay Kristo Jesus na bagamat siya'y Diyos, hindi niya pinilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus ito ay kanyang hinubad. Basahin niyo po yan sa Filipos 2:6 hanggang 8 kung hindi ako nagkakamali. So, ganyan lang po yan. Okay? Nagpakumbaba po siya. That's the key word about this whole matter. That's the key word. Nagpakumbaba siya. Kung nagpakumbaba ka na, hindi ka na Diyos, siyempre Diyos ka pa rin. Nandoon yun. Ang tawag po sa person ni Jesus, hypostatic union. Ayoko po kayong bigyan ng maraming mga terminologies na pinag-aralan ko sa Bible School, pero kailangan ko pong sambitin yung ilan like hypostatic union. Ayan. Pag sinabi mong hypostatic union, hindi po yung 50% God, 50% man. No, it's not like that. Pag sinabi mong hypostatic union, 100% man, 100% God at the same time in one person. Kaya very unique po ang person ng ating Panginoong Hesukristo. It's very unique. It's a very, very unique person up to now. Siya lang po ang kumakatok sa door ng ating mga puso. Nakalagay po sa Revelations 20, I am knocking at the door of your heart. Anyone who will open the door, I will come and sup with him. So it's not too late, my friend, to receive Jesus into your life. Receive Him now. Do you want to receive Him now? May I pray with you, please? Okay. Father in heaven, I know that I am a sinner. There's no good in me. But because of your grace, you sent Jesus to die on the cross for my sins and for the sins of the world. I invite Him now into my life and I ask Him to be my personal Lord and Savior. Lord Jesus, come into my life right now. Please be the driver and the pilot of my life. Make me the one-to person you want me to be. Forgive me of all my sins, past, present, and future. And please, Holy Spirit, guide me all throughout since this day. Since today. Lord, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, thank you very much for coming into my life right now. Holy Spirit, please seal me with your seal of ownership, meaning I am yours forever and ever.
In Jesus' name, Amen. Amen. Kung nanalangin po kayo from the heart with that prayer, yes, I uttered a while ago, I believe you got born again. You got saved. Umpisahan mo na magbasa ng Bible. Umpisahan mo na i-share si Jesus sa ibang mga tao. Sapagkat, tulad po ng sinabi ko, He's knocking at the door of your heart right now. Or should I say, He's still knocking at the door of the heart of your parents, maybe, kung di pa sila nakakilala, of the door of the heart of your friends, mga ibang kakilala mo, and ikaw ang gagamitin ni Jesus para pagbuksan nila ang kumakatok na si Lord Jesus. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, by the way, paki-hit na po yung subscribe button, click the notification bell, share the wonderful love and grace of Jesus. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.